Kayo kung ano-ano sasabihin ninyo na kesyo yung impeachment kay Inday Sara Duterte ang dahilan ng pagkatalo nung ibang mga nasa alyansa. Yung pala may mga balita na masasabi na mas ibinuhos yung panahon at pagod, no? At pawis doon kay Chis Escudero para manatili sa kanyang posisyon ng pagiging Senate President dahil nga nakikita natin ay nagiging pabor po sa mga Duterte o kay Sara Duterte yung mga hakbang na nakikita nating galawan po ni Chis Escudero. Sabi ni Michael Sablan ulit, ginamit ni Chis ang pangakong chairmanship sa mga susuporta sa kanya na maging SP ulit. At saka baka yung mga insertion. Ano? Kasi napansin ko, yung isa doon, Sorsogon, si Chis. Yung isa doon, Bulacan. Oh, si Villanueva. May Davao. Oh, baka baka yun din ang naging pangako ho, mga bossing. No, grabe. Anyway, mga kababayan, dito naman po, sa pagiging House Speaker, alam na ho natin na halos 291 po, mga boss chief amo sir, ang sumuporta para mapabalik po bilang House Speaker itong si Congressman Martin Romualdez ho, mga bossing. 'Di ba? Halos 291. Sabi ko nga siguro kaya nag-walk out si Pulong dahil nga wala na, talo na. Siguro yung mama nangangarap na maupo siya bilang House Speaker dahil pinapalakas ho ang loob ng ating vice presidente, yung kanyang kapatid. Tumakbo ka para maging House Speaker. Ano to, beer house? Baka ho kung beer house speaker, mga kababayan, may pag-asang manalo. Baka mas lagi pa pong present doon si Pulong Duterte sa mga beer house po. Tas mang-uunday ng saksak. Ano ho? Tapos mang-uunday ng saksak. Yari. Di ba? No, kaya napa-walk out ho, mga kababayan. Ngayon, yung mag-ama pala na Benitez, mga bossing, magkaiba pala ang naging boto nila. No? Yung isa sumuporta kay Martin Romualdez, yung isa naman hindi sumuporta kay Martin Romualdez. No? Ito ho, mga kababayan. Si Albi, yung tatay, nag-abstain lang, hindi sinuportahan si Martin Romualdez. No? Albi abstains, goes independent, but son and 6 pang taga Negros Occidental representatives vote for Romualdez. Ngayon no, mga kababayan, ang tanong dyan, bakit? Kasi isa din sa matunog na lumalaban o lalaban sa pagka-House Speaker, si din po, si Albi Benitez, mga bossing. No, siguro, isa na ho yun, mga boss chief mo, sir, sa nakikita ko na dahilan kung bakit baka ayaw niyang sumuporta kay Martin. Siyempre, mas gusto niya na ang kanyang sarili, ang kanyang House Speaker. Diba? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, kaya dati, di ako nanonood ng mga balita sa Pilipinas. Recently lang ako nanood, nakaka-high blood ang inis. Mga politikong korap at walang kwenta, di maiwasang mabwisit. Bwisit ka na niyan, Ma'am Neng Gigi. Ngayon, isa pa sa di hinalukay ko ho, mga kababayan, yung anak niya na si Javi, mga bossing, bumoto kay Martin Romualdez, sumuporta at kasama yung 6 na Negros Occidental representatives o congressman. Pero si Albi, hindi ho, mga kababayan. Isa sa naisip ko nga, sabi ko nga sa inyo, baka dahil nga, gusto niya ding maging House Speaker. Kaya lang wala, ubos ho ang suporta Di ba? Halos ho lahat, mga kababayan, ng congressman nandoon po nakasuporta kay Congressman Martin Romualdez. At may isa pa ho ako nakita dito, no? Ito, yung anak niya, yan, yung anak niya si Javi. Tanyag News and Futures, Negros Occidental, 3rd District Representative Javier Miguel Javi Benitez voted for Representative Ferdinand Martin Romualdez as a speaker. Hindi naman ho maitatanggi talaga, mga kababayan, yung galing ng tao. Diba? Hindi naman ho maitatanggi, mga kababayan, yung galing ng tao. Kaya po, mismong sila doon, nakasamahan nila sa
Kongreso, botong-boto ho sila. Di ba? Sabi ni Sir Jorge Edralin, real talk, mahirap magkaroon ng new speaker ang Congress na hindi affiliated or related sa Pangulong Bongbong Marcos. No? Kung meron mang boboto kay Albi, iilan na lang ho yun. Kasi nga, ilan na? 291 na kay Martin Romualdez. Baka mahatian pa ni Pulong yan kung sakali. No? So ngayon, may isa pa akong nakita na baka posible. Kaya ayaw sumuporta ni Albi Benitez, baka dahil, alam nyo naman po mga kababayan, ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, kasama ang mga congressman, kasama ang Congress. Di ba, usap-usapan na din ho, mga boss chief amo, sir, na gustong ma-eliminate po lahat ng mga online sugal ng mga ganyan. Baka ho, napapaisip si Javi na kapag sinuportahan niya si Congressman Martin Romualdez, yung online bingo license mawala. Sabi dito sa balita, Albi Benitez gets Philippines first online bingo license, sabi ho. No? Nung inanalyze ko, hindi kaya iniisip na baka iniisip nito na matatamaan yung kanyang mga online sugal o yung mga online bingo. May lisensya naman ho. Mga ano naman po, mga legal naman po mga kababayan. Hindi naman po mabibigyan ng lisensya yan kung hindi legal eh. Kaya lang, syempre nakikita na din po ng gobyerno ng Pilipinas mga bossing na oo nga, malaki nga ang nagiging pera ng gobyerno. Malaki nga ang kinikita ng gobyerno ng Pilipinas sa mga online sugal na yan. Kaya lang, ang problema natin, yung mga kapwa natin Pilipino, lulong sa sugal. Imbis na ipanchichicha na lang, ipangkakain na lang, ayun, ang nangyayari pa ho, mga kababayan, ay natatalo pa po yung pera nila sa sugal. Kaya, ang nakikita ko dito, tama po yung tinatahak ng gobyerno ng Pilipinas na ubusin na din po o tanggalin na din po yung mga online sugal. Kasi ang dali lang. Biruin nyo dati mga kababayan, no, si Ma'am Priscilla Salud become a YouTube member. Salamat po, Ma'am Priscilla Salud. Kasi dati mga kababayan, pag gusto mong magsugal, pupunta ka ng kasino. Pag gusto mong magsabong, pupunta ka sa sabungan. Ngayon, hindi na. Diyan sa mismong bahay mo, pwede kang magsugal. Diyan mismo, sa bahay mo, isang pindot mo lang sa cellphone mo, nakataya ka na. Mas lalo pong pinapadali po para sa mamamayang Pilipino. Ako ho, mga bossing, tumira ho ako ng napakatagal na taon diyan sa Singapore. Diyan sa Singapore, mga kababayan. At alam nyo ho, doon ho, alam nyo, pinapahirapan yung mga Singaporean. Hindi in a way na hinahampas nila latigo Hindi. Pinapahirapan po yung mga Singaporean na makapasok po sa mga kasino o doon sa kasino. Nandiyan pa ako nung kakatayo lang ng Marina Bay Sands. Kakatayo lang ho nung Marina Bay Sands, mga kababayan. Nung panahon na yun. Ang balitang-balita po na pumutok, lahat ng papasok na Singaporean dito sa loob ng kasino, magbabayad ng 100 piso. 100 Singapore dollars. Bakit to nila ginawa yun? Para isipin ng mga Singaporean, magsusugal pa lang ako dyan, talo na ako no? Para isipin nila, wag na nga. Tayo magbabayad agad. Talo ka na agad, $100. Di ba? Dinidiscourage nila yung mga kapwa nila. Dito sa atin mga bossing, laganap. Sa sobrang laganap, talamak na talamak po, mga kababayan. Ang online sugal. Kaya po, ano po nangyayari sa mga kapwa natin Pilipino? Nalulugmok po. So yun, isa ko yan sa dahilan na nakikita ko na baka. Kaya talagang hirap sumuporta si Albi, no, Benitez
kay Martin Romualdez. Dahil ang gobyerno po natin, dyan po ang patungo eh. So, ubusin po eh. No? Tapusin po eh yung mga online sugal na yan.